Gaano ka napunta ng Siargao? Napunta ako ng Siargao dahil sa may-ari ng Prime Fit Gym. Sa totoo lang, um, sobrang risky ng pagpunta ko dito. Alam niyo yung feeling na talagang babiyahe ako ng walang kalam-alam. Pupunta ako sa isang lugar na talagang hindi ko siya ito kabisado. Bumiyahe ako from Manila, nakamotor ako, then nagmotor ako ng almost 4 hours after sa Tugo, then biyahe dito sa Dapa. Hanggang sa muntik pa nga akong maligaw dahil napunta ako sa North. Buti na lang may isang tuk-tuk driver na napagtanungan ko, na sabi ko kung saan ang General Luna, and then yun, tinuro niya sa akin, balik daw ako. So, expected ng may-ari ng gym na talagang 3 o'clock ng madaling araw, nakarating na ako dito. Pero nagkita kami 6 o'clock dahil nagkamali ako ng punta. Nakapunta ako ng Katangnan imbis na General Luna. Gaano ka katagal dito sa Siargao? Gaano na ako katagal dito sa Siargao? Sa tao lang, hindi ko na namalayan na talagang halos mag-1 year na pala ako dito. Bawat buwan o araw na in-stay ko dito, sa totoo lang, hindi ko siya ramdam. Kasi, ang purpose ko lang naman talaga dito kung bakit ako nag-decide na pumunta ng Siargao, based sa mga kliyente ko before, is talagang makuha ko yung peace of mind, which is na wala talaga sa Manila habang naka-stay ako dito. So, habang nag-stay ako dito, enjoy ko lang, nag-relax lang ako, trabaho, pahinga, then same routine lang. So, ang dami na nangyari. Hindi ko na namamalayan this coming April, 1 year na pala ako dito sa Siargao. Ano ang mission mo dito sa Siargao? May mission kung bakit ako nandito sa Siargao. Unang-una is i-represent ko ang Siargao dahil ako ang kauna-unahan na bodybuilder na magre-represent ng Prime Fit Gym sa Manila. So talagang pressure siya sa akin nung unang sinabi sa akin to na may-ari. Dahil hindi ko na-expect talagang sa bodybuilding competition, hindi mo pwedeng ismulin lang lahat ng mga kalaban mo. So ang goal ng may-ari dito is mag-champion ako. So ginawa ko lahat, ipinakita ko, ibinigay ko ang best ko para makuha ang championship. And then thanks God, naiuwi ko ang medalya ng championship para i-represent ang Prime Fit Gym sa Manila. At mo din yung coach na isa na din sa naging mission ko yung kabataan mo. Ano? Okay, and second, ang mission ko dito is yung mga kabataan sa Prime Fit Gym Dapa. Honestly, talagang ang purpose sa akin ng may-ari dito is to build a healthy community, which is talagang kahit sa Manila, hindi ko siya na-experience. So, pagdating ko, talagang andun ang kaba na hindi ko alam kung paano magsisimula na makapag-build ng community sa Prime Fit Gym Dapa. So, hindi ko na in-expect hanggang sa nabuo na. Nag-start kami from 30 days challenge, nagkaroon na kami ng anniversary, fitness seminar, and then pinakalas kong experience dito is yung 45 days challenge, which is halos lahat nag-success naman. Talagang masasabi ko talaga na ang pinaka main target ko dito is yung mga kabataan na talagang kailangan i-encourage ko sila magkaroon ng kaalaman sa pagdating sa pag-workout. Dahil yun talaga ang number one na priority ko is yung mga kabataan dito sa gym. Sa 1 year mo dito sa Siargao, ano ang best moment mo dito? So, sa loob ng isang taon, tulad ng sinabi ko, hindi ko namalayan na talagang tumagal na pala ako mag-stay dito. So, sa halos araw, buwan na stay ko dito, masasabi ko talagang yun na ang mga halos pinaka-best memories ko. Kasama ang mga pangalawang pamilya ko dito. Kasi sa tao lang, dito ko na-experience sa Siargao na hindi ko na-experience sa Manila since nag-start ako na mag-build ng healthy community. Yung touring sa akin ng mga lokal dito. Kasi hindi nyo na may tatanong, talagang purong Tagalog ako. So hindi ako marunong mag-Bisaya.
So kung paano nila ako ituring dito, hindi nila ako as in ginudge kaagad na, uy, Tagalog. Parang, alam mo yun, na i-judge nila ako na hindi ka marunong magbisaya, so bahala ka na. So nakakatawa kasi that time talagang tinuturuan nila ako the way kung paano yung language nila. And then, kabalo na konti. Gamay-gamay na magbisaya. So yun yung mga natutunan ko dito. And then, ang nakakatawa dito is talagang halos lahat ng mga kabataan na sa Prime Fit Gym, hindi lang basta kami gym rat or gym buddies. Talagang ang turingan namin dito is parang kuyanan nila ako. So, sobrang welcome ako dito nung time na nakapunta ako dito sa GAM. So, yun na siguro ang masabi kong pinaka-best memory ko habang naka-stay ako dito. Ano ang mensahe mo sa naging pangalawang pag-vlog sa Sherpa? Okay, so, since may mga bagay tayo na hindi natin akalain na makakapag-decide tayo ng mabilisan. So honestly, ang hirap i-let go ng mga tao dito sa Siargao. Hindi siya ganun kadali. Kasi ito, ang usapan dito is between my family and career. So dito ko naranasan talaga na maging importante ako sa mga tao dito. Although sa Manila, importante naman ako as a personal trainer. Pero dito kasi sa Siargao, iba talaga ang turing nila sa akin. Pamilya na ang turing nila sa akin. So siguro, magiging message ko na lang sa maiiwanan ko dito. Unang-una, sa mga gym rats o mga naging alaga ko sa gym is pagpatuloy nyo lang kung ano yung nasimulan natin. Alagaan nyo yung sarili nyo, huwag nyo pabayaan, huwag nyo hayaan na mag-stop kayo sa pag-workout. Kasi sa totoo lang, kailangan nyo mag-invest sa sarili nyo na maging healthy kayo. Dahil pinagdaanan ko na yan, nanggaling na ako dyan. And then, ayun, since may mga alam na naman kayo sa pag-workout, itry nyo pa rin na ituro nyo pa rin sa iba. Kasi sa totoo lang, ganun lang din ako, natuto lang din ako. And then, nung naging trainer na ako, tsaka bodybuilder, so ito ako ngayon, nagpapasa ng kaalaman ko. Kaya sana sa inyo na maiiwanan ko, ipagpatuloy nyo lang. Huwag nyong hayaan na kung ano man yung experience ko before na nabully ako. So huwag nyo nang hayaan na maulit ito. So itry nyo pa rin na ipasa ang mga natutunan nyo sa akin.